Alright, good evening mga lods. So, ito nga pala ay ngayon nga pala ay 1:00 na madaling araw. Ganitong oras ako gumagawa kasi tahimik, nakaka-focus ako, tsaka walang walang mga distraction. So, okey, let's go. Umpisahan na nga natin. So ayan 'no, i-DIY ko itong, Vivo 11 ko na Pro. 'Yan, Vivo 11 Pro po ito. Tapos may nag-order na ako ng LCD niya, 'yan yung, LCD touchscreen digitizer kung ito ay parang gano'n ang pagkakaano nito, isang set kasi 'yan. Sa na-order ko ito sa Shopee. Ito ay nagkakahalagang 1,235 lang. So medyo matagal naman siya dumating pero sulit naman kasi, 2 weeks, 2 weeks siya dumating pero legit naman. Alright. So, bubuksan na natin yung backplate niya, yung nagko-cover sa battery. So, may dalawang, screw 'yan na makikita sa may charger port, pin port. So, hindi ako masyadong maalam sa mga ano niyan, mga tawag sa mga parts ng cellphone. Kasi gusto ko lang 'tong kalikutin dahil wala akong magawa. So, ayan na. So, bago pala dapat 'to, ah sungkitin yung gilid, dapat tinanggal pala muna yung ano, yung SIM, SIM tray or SIM card tray. So, dito ayan, nauna ko yung pagtuklap ng backplate, which is mali naman pala kasi masisira yung, SIM tray. Okey. So, dito ayan na, umangat na siya, 'yan. Hmm. Kaya pala hindi siya umangat kasi yung sa SIM tray ay hindi ko pa natanggal, ayan. So, check ulit. Hmm, yan talaga, gano'n talaga yung ano niya, walang display, may display man na faded na yung white, tsaka may biak yung touchscreen niya, yung salamin, ayan oh. Tignan niyo yan, kitang-kita. Okey, tapos yan, okey. Yan, madaanan ko ngayon yung ano ngayon, yung SIM tray, yun na. Hmm, ayan, dito ko ngayon yan tatanggalin. Nakalimutan kong baklasin muna bago tanggalin yung backplate. Buti na lang hindi nasira. So, kuha ako ng pin na itutulak diyan para lumabas yung tray. Okey. Dito kasi sa aking coin purse meron akong, pangtanggal ng SIM, pang ano, SIM ejector, 'yan. So, tanggal na. Hmm, may medyo dent lang ng konti, nagka-dent siya, pero hindi naman siya sira. Naibalik pa rin naman sa original. So, ayan. Oh, hala, tanggal na yung backplate, 'di ba? Hmm. So, sundan niyo lang 'tong aking ginagawa kasi, real time naman 'to. May i-a-advance lang ako or speed up para hindi kayo ma-bored. Kasi alam niyo naman ako 'pag gumawa ako, talagang lalo na't first time ko magbukas, talagang inaaral ko muna
or tinitingnan kong maigi kung ano yung mga parts na tinanggal ko. Bago ko tinatandaan ko muna 'yan, kaya matagal. Ayan, so ito na. Itong backplate nga pala niya medyo may dent. Kaya bini-bend ko ng pabaliktad naman para bumalik sa original. So 'yan, tatanggalin ko na yung mga tornilyo. Dito yan banda sa may mouthpiece. Yan, lahat ng tornilyo na nandiyan, tinanggal ko yan. Isa. Okay. Ito medyo in-speed up ko nga pala mga lods ha. Yan. Next. Okay. Mabusisi na talaga napakaliit ng mga tornilyo nito. Hindi mahina ang mata mo din, hindi mo i-shoot yung screwdriver sa screw. Ayan. Okay. Ayun, tinanggal ko yung yung pin naman ng touchscreen with LCD yan. Yung kanyang parang flex ba tawag dyan mga lods? Yan. Tapos ngayon dito naman sa may ibabaw, sa may earpiece banda yan. Kung makikita nyo kasi yung gitna ay battery. So yan, ganyan ko na lang siya i-describe. Kasi di ko naman alam mga parts nito masyado. Meron lang ako mga gamit pantanggal. Ito yan, screwdriver, heat gun, yung pandikit na 7,000, T7,000 yata yan. At syempre, mayroong gabay ng YouTube, mga nag-open na dati. So, yun na nanood muna ako noon bago ko pinaklas to. Paano malaking tulong yan. Okay. Ngayon, yan, ulit ko muna. So, testing ko ulit. Test lang tayo ng test kasi baka may masira ako. Mabalik ko kagad. Yun naman ang style ko. So, yan. Nag-iba na yung screen niya, alam na, ganun lang ako maggawa ng cellphone. Hindi ako maligaw. Ngayon, tatanggalin na natin yung yung touchscreen na may LCD. Magkadikit kasi yan. Gamit ko ngayon ang heat gun. Yan, hini-heat gun ko siya para lumambot yung pandikit na mag-a-attach dyan sa kanyang body frame. Gumamit ako ng suction cup. Yan, pang suction siya. Tapos hihilahin. Mainit yan, lods. Mainit yung na yan, yung salamin na yan. Kasi init gun ko nga. So, ayaw pa. Hindi pa Tayo muna ng konti para tumalag yung init. Tapos, ito gumawa ako ng yung pinagbilhan ko pinambalot ng bagong in-order ko na LCD. Siya ang ginamit kong patungan para hindi magasgasan.
Kasi bubble wrap naman 'yan. Yan, oh. Tignan niyo kung gaano kainit 'yan, yung card bumaluktot sa init. So, nagkakaroon na ng siwang ng konti. Yan. Yan. Tinatanggal ko 'yan dahan-dahan, yan. So, initin pa ulit para tuluyang maghiwalay na 'yan sa body case ay sa body ano niya, body frame. Oh, 'di ba tignan niyo kung gaano kalambot, kaininit. Yan. Okay. Check ulit, ayan. Yung kanyang ribbon, hindi naman siya ribbon, flex. Ayan, yung flex niya. In-align ko para pag hila madali lang maano at walang madadamay na ibang parts. Ayun, tanggal na. So, itong lumang LCD is, TF lang siya. Wala siyang wala siyang, fingerprint sensor and face recognition. So, itong bago na blue, yung nasa may kaliwa ninyo banda, yan yung bago na ang in-order ko ay OLED with fingerprint and face recognition. Okay. So, ayan. Itong body frame niya pala lods 'no, medyo bengkong siya. Parang baluktot. So, gagawa ko ng paraan para paano siya maituwid ulit sa dati. Kasi mostly 'pag nagpipindot tayo, ang bandang gitna yumuyuko, natutulak ng ating thumb. At yung magkabilaan naman ay gano'n pa rin. So, may gitna lang talaga nagkakaproblema. Kasi yung thumb nga natin lalo 'pag nagge-games, 'yan, mabaluktot siya. Tsaka isa pa din siguro dahil sa battery 'pag lumobo, itutulak niya yung yung backplate. Pag halimbawang battery ay lumobo na, tutulak niya yung backplate. Kaya sabi ng anak ko, bago na itong battery niya. So, malamang napalitan na yung battery. Ang naunang battery ay lumobo. Okay. Ngayon, nililinis ko yung mga gilid. Yan. Gilid na mga pandikit yan na naiwan doon sa pinagkabitan ng ng digitizer, yung touchscreen digitizer natin. Okay, medyo pinas-forward natin, kasi matagal 'to, yung pagtatanggal ng mga dumi o yung mga pandikit na nakadikit sa gilid ng cellphone. Diyan kasi ise-set yung yung digitizer, touchscreen digitizer natin with LCD screen. Magkadikit kasi 'yan. Okay, bibisan ko na para hindi na matagal. So, ito napansin ko bengkong. So, katulad sinabi ko kanina, bengkong yung body frame niya, yung gitna ay lubog. So, itutulak ko rin pabalik. So, gamit ko yung lumang sirang LCD touchscreen. Ayan, tinulak ko palabas, yan. Kasi pangit, kalubog siya. So, ginamit ko heat gun, lumambot. Kasi made of plastic lang yung body frame niya. Kaya kayang-kayang i-heat gun lang. So, ayan tapos na ibalik ko na sa original niya. Yan, linis-linis muna konti. Nailapat ko na maayos, nawala na yung bengkong ng body frame. So, ibabalik ko na ngayon yung
battery, 'yan. Tinakpan ko nga pala yung ano 'no, yung, camera sa likod or back camera or main camera para hindi malagyan ng dumi or debris, para hindi manlabo ang, ating lens ng camera. So now, ito na yung bagong, LCD screen na aking in-order na digitizer. Aking ite-test kung okey or good condition, gumagana ba. So first time ko itong ite-test ngayon pa lang. So ayan mga lods, kakabit ko na yung ano, yung flex ng digitizer, touch screen digitizer. Ayun, nag-on, nag-power on. Okay, antay lang natin. Pumunta siya sa main. Okay. So ayan 'no, makikita ninyo, okey yan, goods yan. Hindi lang maganda tingnan sa camera ng cellphone or ng aking record kasi against the light siguro siya. So ngayon ang susunod ko, lalagyan ko na ng T7000 yung pandikit niya, yung parang paste. Ayan, lagyan ko ng paste yan paikot. Meron siya kasi diyang kanal-kanal. Pero wag niyo na lagyan yung ano, yung may earpiece. Hanggang dun lang sa may screen, ay yung parang screen siya ng earpiece. Yan, tapos lalagyan natin paikot ng, pandikit para lumapat diyan yung digitizer natin, touchscreen. Okay. Yan naman ay nilagay ko yung screen ng earpiece, yung parang, screen filter yon. At ito na, sinisipat ko ng paglagay ng, flex sa butas at ayan na, lapat na siya. 'Pag once na mailagay mo na, huwag mo ng tanggalin uli or itutuklapin. Basta paglapat diretso na kaagad para hindi masira yung porma ng, pandikit tsaka yung porma ng salamin. So diniin ko muna sa isang platform, 'yan, para pantay lahat. Ta's medyo tinagalan ko 'yan, 'yan. Tapos inipit-ipit lahat sa mga gilid-gilid, 'yan. Okey, ipit-ipit, 'yan. Ta's sisipatin yung mga kung may umuwang or umangat na digitizer ay yung salamin kasi delikado 'yun, mababasag pa rin 'yun. Kailangan saktong-sakto siya dun sa kanyang frame na ise-set ng tama at saktong-sakto naman talaga mga lods. Okey, ang isusunod ko naman diyan mga lods so ayan, yung flex pinasok ko sa loob, ayan. Medyo matagal ang paglagay ng flex. So ngayon, te-testing ko na ngayon kung gagana, okey. So may power, kita niyo naman lumabas yung Vivo. Tapos habang lumalabas yan, kinikis-kis ko yung mga sobrang pandikit para hindi mag-iwan ng matagal na dumi sa gilid. Yan, lininis ko ikot, palibot, yung mga sobrang mga pandikit na pagdiin mo ay may lumabas na mga pandikit, gano'n yan, eh. Ayan, tatanggalin ko na yan. Ayan, tanggal na. So napansin niyo yung screen okey na 'no?
Lumabas na yung kanyang ano, yung main screen niya. Yan, tingnan ko yung chineck ko yung ano, touch kung okay lahat. So, good naman lahat. At okay naman. So, linis ulit. Yan, linisin natin ulit. Yan, for final touch, linis. Para masiguradong magandang pagkakadikit. Yan, gumamit pa tayo ng ano, screwdriver na flat para masikwat yung mga dumi. So, yan na. Ngayon, babalik na natin yung mga tinanggal ko kanina. Mga tinanggal natin kanina ngayon. Ito yung inuna ko, yung sa may baba, sa may mouthpiece banda. Yan. So, double-check ko kung may mga tornilyo kasi delikado yan pagka nadaganan ng touchscreen. Tapos madiinan mo, ako bali na naman, basag na naman. Kaya tinaktak ko yung ano niya, kanyang lalapatan. So, ayan. Pinorward ko na pagtutornilyo kasi matagal to eh. Yan. Medyo marami pang itutornilyo dyan. Mga 7 or 8 yata karami. Ngayon, dito naman ako. Ayan, tinanggal ko yung kinover ko sa main camera. Tapos, pinilinis ko konti. Ayan. Naman, ito yung banda sa may earpiece naman. Mga cover niya dyan. Mga metal plate. Baka nandyan na yung mga signal na mga aparato. Ganyan. So, ayan na nga. Diretso-diretso lang. Ayan. Okay. Dahan-dahan lang. Kaya rin yan. Matatapos din yan. Yeah, tapos nilinis kong salamin ng camera sa backplate yan. Made of glass siguro ito. Hindi ko ma-sure. Gamit lang ang tissue. Para hindi nagka-cloud. So, yan na nga. The moment is near. Babalik ko na. Backplate. Yan na. Takip na. Ayan na. So, naka-on na pala yung ano, no? System, no? Yung unit. Bago ko binalik yung backplate. Ayan. Tapos, paikot lahat. May part kasi dito na sumiwang. Ako natagalan dito dahil yung battery medyo kumapal. Iniinan ko ng maigi para bumalik sa dati. Ayan. Sige. Siksik dito, siksik doon. Tulak. Ayan. So, naka-on na yan ha. Naka-on na yung screen niya. Tingnan nyo. Ayan. Tinanggal ko na yung kanyang protective film. In-input ang password. At dumating ako sa home screen. Pumasok na ako sa home screen. Ayan. Okay. Tagumpay ang DIY ko mga lods. So, ayan na nga. Tinesting ko yung touch kung lahat ay kumpleto, walang dead spot. Natawag kasing dead spot, yun yung hindi mapipindot. So, mukhang okay naman. So, linis ulit. Ayan. Ganda na. Okay, test ulit.
Lahat ng buttons check. Okay, lahat gumagana. Okay, good. Thumbs up mga lods. So, okay. Gagawa tayo ngayon ng isang makabuluhang bagay na naman sa araw na ito. Thank you Lord sa kakabit na yung SIM card tray na nasa gilid, yan. Para ma-fix talaga at siguradong okay na. So, thumbs up na at finish na ang ating DIY. Salamat sa inyo mga lods sa pag-antabay sa akin sa aking video. Goodbye. God bless mga lods.